thanksgiving. Pagpapasalamat. Alam niyo yung pagpapasalamat, hindi lang po yan na ginaganap dito sa New Testament. Katunayan, ang thanksgiving po ay matagal ng practice. Ito po ay practices na noong nakaraang panahon na tinatawag natin na Old Testament. Kaya sa araw na ito ay magkakaroon tayo ng mga random reading ng mga scriptures na may kinalaman sa ginagawang pagpapasalamat ng mga tao noon at maging sa kapanahonan natin sa New Testament ay dapat rin nating magpasalamatan. Okay? So, simulan natin po ang pagbasa sa Leviticus chapter 22 verse 29 at aking babasahin po yan sa Tagalog. Mamaya, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. And when ye will offer a sacrifice of thanksgiving unto the Lord, offer it at your own will. So makikita natin dito sa Old Testament o sa Old o tinatawag na time past. Obviously, dun sa ating pong binasa, meron po talaga silang pag-ala-ala o tinatawag pag-celebrate ng kanilang Thanksgiving. At yung kanilang Thanksgiving ay meron pang mga offerings o may mga sacrifices. At itong mga ginagawa nilang pagpapasalamat sa Panginoon, ito ay ginagawa nila sa sarili nilang kalooban. Okay, sarili ng kalooban. Sabi po sa Tagalog ay ganito. Doon po sa Leviticus chapter 22 verse 29, ganito po ang ating mga basa sa Tagalog. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, 22 verse 29. Ang sabi po, at pagka kayo'y maghahandog ng haing pasasalamat sa Diyos. So meron po talagang hinahandog tayo po yung papasalamat. Meron po talaga tayong hinahandog sa Panginoon. At ang sabi nga po doon, maghahandog ng haing pasasalamat ay inyong ihain upang kayo'y tanggapin. So, sa English, ang sabi doon ay at your own will. Sa sarili ninyong kalooban. Dito naman ay ihain ninyo upang ito ay tanggapin ng Panginoon. Sa mga tuwid, itong ginagawa nating pagpapasalamat, itong nagdededicate tayo ng isang araw ng ating pagpapasalamat, ito ay, this is not something new. No? At ito ay hindi sa New Testament lamang ginagawa, kundi ito ay maging ang mga tao ng Diyos sa time pa, sa panahon ng mga ating mga magulang, kagaya ni Abraham, Moses, no? Ay yung pong ating pong mga magulang sa panahon nila ay nagpapasalamat, nagtatakda ng kapanahunan upang sila ay makapagpasalamat sa Panginoon. At ito ay may mga seremonyang ginagawa. No? Sila ay naghahandog ng kanilang mga hain. Doon po sa Leviticus chapter 7 verse 15, ganito naman po ang ating mababasa. And the flesh of the sacrifice of his peace offerings for thanksgiving shall be eaten at the same day that it is offered. And sabi na, he shall not leave any of it until the morning. So makikita natin, yung Thanksgiving na kanilang sineselebrate ng panahon nila, talagang meron talagang kainan. Yung kanilang mismong inihahain sa Panginoon, yung rin mismo yung kanilang yung kanilang mismong pinagsasalo-saluhan. At gusto nga ng Panginoon, kung meron po tayo pagsasalo-saluhan, inihain natin sa Panginoon, ito ay dapat maubos at huwag lang matira. So handaan nyo na mamaya natin po pagkatapos ng ating pananambahan, yung ating po mga dinalang pagkain na inaalay natin sa Panginoon bilang ating thanksgiving sa Kanya. Ito po ay ating pong pagsasalo-saluhan. Ito po ay dapat natin pong ubusin. No? Kagaya po ng ginagawa ng mga Old Testament people
sa kanilang kapanahonan kapag sila ay naghahandog sa Panginoon ng handog ng pasasalamat. Para po sa ito po ay para mabasa po natin sa Tagalog ay babasahin, buksan po natin ang ating aklat sa Leviticus chapter 7 at ang talata po ay 50. Kung napapansin niyo, kumisa sa Tagalog, iba yung wording, so, iba yung mga sinasabi. No? Kaya medyo binabasa natin sa English, binabasa rin natin sa Tagalog. Ang sabi po sa 50 ay ganito.